Hello mga karelasyon, welcome back sa ating channel. Sa video na ito, pag-usapan natin ang isang interesting at nakakatuwang paksa, ang bagay na kahit may asawa na ay naghahabol pa rin or may iba na hinahabol sila. Okay? Maraming tao ang nagtatanong kung bakit kahit may asawa na, may mga bagay pa rin na hinahanap o hinahabol sa ibang tao. Ano nga ba ang mga ito at bakit nangyayari ito? Samahan niyo ako sa pag-explore ng topic na ito. Bago tayo sumabak sa mga bagay na ito, mahalagang maintindihan natin na ang bawat relasyon ay iba-iba. May mga tao na masaya sa kanilang buhay may asawa, pero may iba rin na may mga pangangailangan o interes na hindi natutugunan sa kanilang pagsasama. Kaya naman, hindi natin sinasabing tama o mali ang mga bagay na ito, kundi titingnan natin ito bilang bahagi ng human behavior at emotions. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, attention. Isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit may mga tao na kahit may mga asawa na ay naghahanap pa rin ng atensyon mula sa iba ay dahil sa pangangailangan nating maramdaman na tayo ay mahalaga, tayo ay pinapansin, binavalidate. Bakit mahalaga ang atensyon? Sa psychology, ang atensyon ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Kapag tayo ay napapansin, nararamdaman natin na may halaga tayo sa mundo ng ibang tao. Sa isang relasyon, ang pagbibigay at pagtanggap ng atensyon ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon. Paano ba ito nawawala sa isang relasyon? Ito, madalas yung busy ang bawat isa sa kanilang trabaho o sa ibang mga ginagawa, mga responsibilidad sa buhay. Nagiging routine o monotonous ang relasyon kaya nawawala ang excitement. May mga problema o stress na hindi na ipapahayag kaya nagiging malayo ang loob sa bawat isa. Nagkakaroon ng emotional gap. Halimbawa, isang asawa na palaging late umuwi ng bahay, kaya ang partner ay nakakaramdam na hindi na siya binibigyan ng sapat na oras. O pagkawala ng mga simpleng mga gestures tulad ng kumusta ka na, mahal kita, miss na kita. Itong mga dating sinasabi ay nawawala na. Ano ang epekto ng kakulangan ng atensyon? Pakiramdam ng pag-iisa kahit magkasama kayo. Paghahanap ng atensyon sa labas ng relasyon, maaring sa mga kaibigan, katrabaho, sa social media, o sa ibang party na maaring maging masama ang epekto kapag may third party involved na. Posibleng magdulot ng selos, hindi pagkakaintindihan, at sa worst case, pagtataksil. Tips para mapanatili ang atensyon sa relasyon. Maglaan kayo ng quality time together, okay? Gawing priority ang relasyon ninyo. Kahit mga 15 to 30 minutes lang araw-araw kayong nagbabanding, nag-uusap, okay na yun. Gumawa ng mga simpleng sorpresa o gestures tulad ng text messages o kaya surprise na regalo. Mag-open up tungkol sa nararamdaman para hindi lumaki ang emotional gap ninyo. Iwasan ang distractions tulad ng mga gadget kapag magkasama. So, punta na tayo sa number 2, communication. Hindi lang basta usapan, kundi ang bukas, tapat at malalim na pag-uusap na nagpapalalim ng pagkakaintindihan. Bakit mahalaga ang komunikasyon? Ang komunikasyon kasi ito ang pundasyon ng anumang relasyon. Kapag mahusay ang komunikasyon ninyo, mas nagiging matatag ang samahan. Nakakatulong ito para maipahayag ang mga pangangailangan, saloobin at mga problema bago pa lumaki. Ano ang nangyayari kapag kulang ang komunikasyon? Nagkakaroon ng misunderstanding at mga maling interpretasyon. Lumalala ang mga tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Nagiging emotionally distant na kayo sa bawat isa. At ano naman ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa komunikasyon? Ito yung pagod.
stress, kaya hindi na nakikinig ng mabuti, may away, hindi pagkakaintindihan, at nagdededmahan na, pataasan na ng pride kung sino ang maunang makipag-usap, o kaya takot o hiya na mag-open up tungkol sa tunay na nararamdaman. Ano naman ang epekto ng mahina or kawalan ng komunikasyon? Pagkawala ng intimacy or closeness. Paghahanap ng ibang taong makikinig o makakaintindi gaya ng kaibigan, katrabaho, random na tao o madalas third party. Pagkakaroon ng emotional affairs o mga physical affairs na masakit. Tips para mapabuti ang communication: maglaan ng regular na oras para mag-usap ng walang distractions. Makinig ng buong puso at huwag mag-interrupt. Pakinggan mo muna yung partner mo bago mo rin sabihin yung saloobin mo. Subukang intindihin ang pinanggagalingan ng partner mo. Madalas kasi ayaw nating makinig kasi mataas din ang pride natin. Ganun yun eh. Pataasan ng ihi. Mag-set ng boundaries para sa mga sensitibong usapin. So, punta na tayo sa number 3, pagpapahalaga o validation. Ang pangatlong bagay na hinahabol pa rin kahit may asawa na ay ang pagpapahalaga. Ang pakiramdam na tayo ay tanggap, mahalaga at espesyal sa mata ng ibang tao. Bakit mahalaga ang validation? Lahat tayo ay may pangangailangan na maramdaman na tayo ay mahalaga. Ang validation ay nagbibigay ng kumpiyansa at nagpapalakas ng self-esteem. Paano nagkakaroon ng kakulangan sa pagpapahalaga sa relasyon? Kapag hindi na ipapakita ng partner ang appreciation kahit sa mga maliliit na bagay. Kapag palaging negatibo ang feedback o puro na lang reklamo. Kapag hindi sinusuportahan ang mga pangarap, mga interes o ginagawa ng isa't isa. Ano naman ang epekto ng kakulangan ng validation? Pagdududa sa sarili, paghahanap ng papuri o confirmation sa ibang tao na pwedeng magdulot ng hindi magandang pagkakaintindihan sa relasyon. Pagkawala ng motivation para pagbutihin ang sarili o ang relasyon. Tips para mapanatili ang pagpapahalaga sa relasyon: regular na magbigay ng sincere compliments at pasasalamat. Ipakita ang suporta sa pangarap o interes ng partner mo. Gumawa ng mga maliliit na bagay na nagpaparamdam ng pagmamahal. Maglaan ng oras para sa positive affirmations. Number 4, malamig na ang pakikitungo. Wala ng S. Okay? So, ito na siguro ang pinakamalalang dahilan kung bakit napapatingin na sa iba ang taong may asawa. Kapag pagdating sa aspetong physical na yan, wala na, hindi na naibibigay, hindi na nararanasan, as in wala na, tumigil na, nagkanya-kanya na kayo, wala nang pansinan, wala na yung dating nararamdaman nyo sa bawat isa. Yan na po ang mangyayari. Isa sa pinakadahilan kung bakit nangyayari ang ganyan. Okay? So, ang mga ito ay mga natural na pangangailangan ng tao na dapat pagtuunan ng pansin sa anumang relasyon. Hindi ibig sabihin na may problema ang relasyon kung nangyayari ito, kundi isang paalala na kailangan nating mag-invest ng oras, effort at pagmamahal para mapanatili ang matibay na samahan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.